Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning, Pilipinas! Friday na naman, abot tenga na naman ang ngiti ng karamihan sa atin dahil bukas start na naman ang weekend. Para mas ma-enjoy nyo ang rest day ninyo, mahalagang malaman nyo muna ang magiging lagay ng ating panahon. Kaya naman gawin ang bahagi ng inyong pang-araw-araw na gawain ng pagtutok sa Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo, unang maghahatid sa inyo ng pinakabagong ulat panahon. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, kasama nyo ngayong Biyernes, July 19, 2013. Ako ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Ngayon para ihatid na po sa atin ang nilalaman ng 5 AM weather forecast ng Pag-asa, makakasama po natin si Mr. Samuel Duran na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Mr. Duran. Good morning, Amor, at sa lahat po ng ating televiewers. Magandang umaga po. Mr. Duran, ano po bang inaasahan nating magiging lagay ng ating panahon ngayong araw na ito ng Biyernes? Magiging maulan pa rin po ba dito sa atin sa Luzon ngayon? Ang monsoon trap po ang umiiral ngayon dito po sa may western section ng northern at central Luzon. Kaya't inaasahan po natin na ang mga isla po ng Batanes, kasama na po ang Babuyan at Calayan Group of Islands, pati na rin po ang mga lalawigan ng Zambales, Bataan, hanggang dito po sa may Palawan, ay makakaranas po ng mahina hanggang sa katamtamang pagulan at pagkidlat pagkulog. Gayon din po sa may Zamboanga Peninsula, Soc-Sargen at Davao Region ay makakaranas din po ng mga mahina hanggang sa katamtamang pagulan at pagkidlat pagkulog dahil po sa umiiral na ITCCA. Mr. Duran, napansin ko lang po, ano po ba ang dahilan ng hindi na po kasama dito sa inyong forecast, itong tinatawag natin na southwest monsoon o hanging habagat at hanging ito pong monsoon trough at pati na rin po itong ITCZ, ang tila dominante pong weather system ngayon sa ating bansa? Yung pong ating southwest monsoon o hanging habagat ay medyo po nag-shift na o lumipat dito sa may West Philippine Sea dahil po sa may weather disturbance na nasa labas po ng ating PAR. Yung pong ating tinatawag na monsoon trough, ito po ay yung tinatawag din nating ITCC na may westerly wind component dahil po dito sa shifting po ng hangin na nagdudulot po ay nagaling po dito sa may southwest monsoon. Ayan, bagong kaalaman na naman yan para sa ating lahat na meron pala itong tinatawag din natin na monsoon trough na kaakibat din itong umiiral na ITCZ o Intertropical Convergence Zone. At dahil nga po nabanggit nyo po na medyo lumihis nga po itong ating hanging habagat ngayon, meron pa po ba tayong nakataas na gale warning at saan-saan po ba ito nakataas yung ganitong babala? Ang gale warning po natin ngayon ay umiiral po dito sa may western section po ng southern Luzon, especially dito po sa probinsya ng Palawan na kung saan ay makakaranas po sila ng maalon hanggang sa napakaalong karagatan. Bungsod po yan ng malalakas na hangin. Kaya't po pinapayuhan natin ang ating mga mangingisda po, lalong-lalo na yung may mga maliliit na sasakyang pandagat na huwag po munang pumalaot sa nabanggit po na seaboards dahil po sa malalakas yung ating hangin at matataas po yung alon. Mr. Duran, itong mga nakarang araw po, hindi lamang po si Bagyong Isang yung binantayan natin, Nakamonitor din po tayo sa lagay nitong mga kaulapan, lalong-lalo na dito po sa may West Philippine Sea. At ito nga po ay naging ganap na pong low pressure area nitong nakaraang araw. So, bakit po ba hindi ito inaasahang papasok dito sa ating PAR? Ito naman po ay magandang balita para sa ating lahat. Pero ano po ba yung dahilan bakit po hindi nito tinutumbok yung direksyon papunta dito sa ating kapuluan? Yung pong LPA na nasa labas na po ng ating PAR ay naging ganap na pong bagyo. Sa kasalukuyan po, ito po ay nandito po sa may bandang labas pa po ng ating PAR. At kaya po medyo mababa po yung chance na pumasok siya sa ating Philippine Area of Responsibility dahil po sa tinatawag nating high pressure area na naandito po sa northeast portion ng Pilipinas. So nagkakaroon tayo ng extension ng high pressure area o ang tinatawag nating ridge na kung saan po is ini-steer niya yung flow na nag-northwestward po yung mga weather disturbances. So ito pong bagyo na nasa labas po ng ating PAR ay maaari po sumunod lamang dito sa yapak po ni Isang.
Ayan, mabuti naman po at meron pala tayong tinatawag nito na ridge ng high pressure area na siya nagpapabago ng direksyon nitong bagyo na nasa labas na nga ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero eto, Mr. Duran, bagamat hindi nga po natin inaasahan na papasok ng ating PAR itong ganap na nga pong bagyo mula po sa pagiging low pressure area nito, ito po ba ay magkakaroon pa rin ng epekto sa mga weather systems na umiiral ngayon dito sa ating bansa? Bagamat po hindi natin inaasahan or mababa yung tsansa na pumasok itong bagyo na nasa labas po ng ating PAR, maaari din po niyang magkaroon ng, kung lalapit po siya sa ating PAR, meron pa rin po yung tinatawag nating epekto, magkakaroon pa rin tayo ng enhancement ng southwest monsoon, maaring indirectly. So maaring maapektuhan pa rin yung western section po ng Luzon na magkakaroon pa rin po ng mga mahina hanggang sa katamtamang pagulan. Kaya naman patuloy po nating antabayan ang mga pagbabago dahil po hindi pa rin natin masasabi dahil maaari pa pong magkaroon ng pagbabago dito sa direksyon nitong ating bagyo dito nga sa labas ng ating Philippine Air Responsibility. At aabangan natin kung magkakaroon na ba tayo ng bagyong Julina dito sa ating bansa sa mga susunod na mga araw. Ayan, maraming salamat po Mr. Samuel Duran sa inyong binahagi impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat din, Amor, at syempre patuloy po nating pinapaalalahanan ng ating mga kababayan na kahit po na hindi masyadong maulan ang nararanasan natin, pero dahil po sa presence ng mga weather system natin, dapat pa rin po maging handa, lagi po tayo magdala ng payong. Ayan nga po at natunghayan po natin si Mr. Samuel Duran na weather forecaster ng Pag-asa. Ngayon dumako naman po tayo sa sunrise at sa sunset. Sisikat po ang ating araw mamayang 5:36 a.m. at lulubog naman po ito 6:28 p.m. Para po sa ating moonrise, yan po ay 2:55 p.m. Moonset naman po natin ay 1:40 a.m. at ang illumination po ay 80%. At ito naman po sa ating face of the moon, sa darating po na July 23, magkakaroon po tayo ng full moon. Sa ganap po yan na 2:16 a.m. Para naman po sa ating tidal predictions, ito po ay courtesy of NAMRIA. Ang ating high tide po ay 6:09 a.m. Yan po ay 1.18 meters. At ang low tide naman po natin ay 2:59 p.m. Yan naman po ay 0.17 meters. Magbabalik po ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala.